Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para pagbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol to isa sa mga ibang hadith na dapat natin bigyan ng paliwanag. Sa unang hadith, nabanggit an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka dhaliman aw magluman qalu ya Rasulullah hada nansuruhu magluman fa kayfa nansuruhu dhaliman qal ta'khud fawqa yadayhi. Na inulat ni Anas radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, tulungan mo ang iyong kapatid kahit pa siya'y mapang-api o inapi. Kanilang sinabi, o mensahero ng Allah, siya ay aming tutulungan kung siya'y inapi, kaya't papaano naman naming tutulungan ang mapang-api. Kanyang sinabi, kunin mo ang nasa dalawa niyang kamay. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa Islam, mga kapatid, tinutulungan natin ang ating mga kamusliman. Ito po ay isa sa mga pinakamagandang katuruan ng ating reliyon. Bagkus, nagbigay talaga ng mga alituntunin para magkaroon po tayo ng kaalaman at paliwanag sa lahat ng mga paliwanag sa hadith. Lalo na itong ang mga sahaba radhiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po ay nag-iisip talaga. Sila po ay hindi nagpapabaya. Bagkus, mayroon silang hadith na hindi nila lubos maunawaan, tinatanong talaga nila sa Propeta Muhammad SAW. Siyempre naman, papaano mo tutulungan ang taong mapang-api? Walang problema sa mga inapi. Kasi nangangailangan talaga yan sila ng tulong. Kailangan tulungan talaga. At tayo ay nagtutulungan lamang sa kabutihan at sa pagkabanal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa hadith na ito, nagtaka talaga ang mga sahaba. Dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Huwag tanggap ka lang ng tanggap ng mga sinasabi. Bagkus magtanong ka rin. Saliksikin mo rin ang kaalaman. Kaya mga sahaba, nagtanong talaga, paano namin tutulungan ang mga mapang-api? Kaya sabi dito sa hadith na ito, paano namin tutulungan ang mga mapang-api? Kaya sinagot sila ng Propeta Sallam, kunin mo ang nasa kanyang kamay. Ibig sabihin, para hindi na siya mapang-api, pigilan ninyo. Yun pala ang pagtulong natin sa kapatid natin na mapang-api. Kaya sa kahalagan na sa pagtutulong, mga kapatid, meron talaga tayong mga hangganan. Pagtutulong na samang-sama nating gamitin para sa paggawa lamang ng kabutihan at makatuwirang gawain para sa kapakinabangan ng lahat. Allahu Akbar. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at makipagtulungan kayo sa kabutihan at pagkatakot, at huwag kayong makipagtulungan sa kasalanan at pagsuway, at katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay mahigpit mahigpit sa pagpaparusa. Kaya ganun na ganun ang ating paniniwala, mga kapatid. Doon tayo sa kabutihan at sa pagkatakot. Huwag tayo doon sa kasalanan at pagsuway. Kaya sa mga inapi, alhamdulillah,
Tinutulungan talaga natin yan para hindi siya makaranas ng sobrang pang-aapi. At mga mapang-api na naman, doon po natin bigyan talaga siya ng leksyon, o kaya bigyan natin siya ng harang para hindi na siya makagawa ng kasalanan ulit. Yun ang ating pagtulong, kasi tungkulin natin yan, mga Muslim. Natulungan natin ng ating mga kapwa, lalo na sa ating kapanalig sa pananampalatayang Islam. Kaya sa hadith, napakatindi talaga to. Meron pala tayong pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din tayong tungkulin sa bawat isa, mga kapatid. Meron nga isang hadith dito na banggit. Sabi dito, an Imran bin Husayn radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man nasara akhahu bil ghaib wa huwa yastati'u nasrahu wa huwa yastati' nasarallahu fid dunya wal akhirah. Ang sinabi sa hadith na inulat ni Imran bin Husayn radiyallahu anhu, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang tumulong sa kanyang kapatid habang wala siya, habang kaya naman niya ito, tutulungan siya ng Allah sa mundo at sa kabilang buhay. Isinalaysay ni Baihaqi at ginawang hasan ni Alban. Kaya ganun po tayo sa pagtutulong. Ang ating gantimpala at ang ating pabuya ay dapat iniisip natin yan. At ang pag-iisip natin ay pangkabilang buhay, hindi dito sa mundo. Tumutulong ka sa kapwa mo kasi meron kang pakinabang na makukuha. Ang tawag dyan ay makamundo lang. Maganda rin yan nga gawain, ngunit pagdating mo sa araw paghukom, wala kang kabahagi. Ibig sabihin, nagsayang ka lang ng iyong paggawa ng kabutihan. Kasi ang kabutihan ay lila po iyan para ka lamang kay Allah. Para kung tatanggapin ng Allah, gagantihan ka sa pagdating ng araw na paghukom. At yun po ang mga makakatulong sa tao. Yun ang talagang dapat gawin ng isang mananampalataya. Kaya sa atin mga Muslim, dapat ang tagatulak mo, ang tagapursigi sa iyo, ang iyong iniisip ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ating pagtulong. Kaya sa pagtulong natin sa kapwa, kaya sa pagpapakain, katulad sa nabanggit sa Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sinabi sa Quran, hindi kami nagpapakain sa inyo maliban na lang para sa mukha ng Allah. Hindi namin hangad sa inyo ang anumang pabuya o kaya pagpapasalamat. Subhanallah. Kahit pagpapasalamat, hindi po natin hangad. Kasing hangad natin para sa mukha ng Allah. Para malugod ang ating Panginoon at gagantihan po tayo ng maganda. Kaya sa mga kawalan ng katarungan, mga kapatid, o kaya sa paggawa ng mga kasalanan, dapat pigilan mo talaga ang mga kapatid mo dyan. Kasi lalo na mga mapang-api. Kasi nga nabulag sila sa kayamanan, nabulag sila sa posisyon, nabulag sila sa mga karangyaan dito sa buhay sa mundo. Kaya pinipigilan natin yan. At isa sa mga makakapigil dyan, at pag-alala mo sa kanya sa araw na kung saan lalabas ang mga anghel, lalabas ang hindi pa nakita ng mga tao na kakatakot-takot. Kaya sa pagpipigil sa kanya, paalalahanan mo pala, kapatid, katulad ng sinabi ng Allah, wa andirhum yawmal asifati idil qulubu ladal janah hanajir kadhimina ma lidzalimina min hamimi wala shafi'i yuta. So sinabi ng Allah, at babalaan mo sila sa papalapit na araw na kung saan ang mga puso ay nasa lalamunan na nakabara. Wala na para sa mga mapang-api ang anumang tapat na kaibigan at wala na ring tagapamagitan na susundan. Subhanallah, nakakatakot na nabanggit ng Allah sa 40 verse 18. Kaya sa mga
may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kaya wag mo ring ipagkait ang ganitong mga pabuya ni Allah sa iyo, mga kapatid. Dapat pigilan mo talaga. Kaya kung kaya mo, kung meron kang kakayahan, pigilan ang digmaan, pigilan mo. Kasi nga, kakalat lang ang pang-aapi dyan. Kung mapigilan mo, kapatid, manundok, pigilan mo. O kaya, ahawak na siya ng kutsilyo o baril. Kung kaya mo, pigilan mo para hindi na siya makapang-api ng kanyang kapwa. Kasi nga, meron ngang gantimpala si Allah subhanahu wa ta'ala na ipapakaluob niya talaga sa mga taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Islam, ang ating reliyon na ito, laban talaga sa pang-aapi at sa kawalan ng katarungan. Hindi natin yan tinuturo ang pang-aapi. Hindi natin yan tinuturo na ang kawalan ng katarungan, mga kapatid. Kasi nga tayo pumipigil nga dyan. Para hindi kakalat sa, at alam naman natin ang pang-aapi. Bakit natin pinipigilan ang mga mapang-api? Kasi nga ang pang-aapi ay mga kadiliman yan sa araw ng pagkabago. Katulad sa inulat ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, fattaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawmal qiyamah. At katakutan ninyo ang pang-aapi. Dahil ang pang-aapi ay mga kadiliman ng araw ng pagkabangon. At katakutan ninyo ang kasakiman dahil ang kasakiman ang nagwasak sa sinumang nauna pa sa inyo. Dinala sila nito sa pagdanak ng kanilang mga dugo at nagpahintulot sa kanila sa mga bawal isinalaysay ni Muslim. Kaya ang pang-aapi, mga kapatid, wala talagang patutunguhan yan. Kapahamakan lang ang maidala ng pang-aapi. Kaya tayo, magkapatid po tayo. Huwag niyong isipin na sila lang, grupo lang. Hindi. Dapat isipin mo, lahat po tayo magkapatid. Katulad ng sinabi ng Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Fa-aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. At tanging mga magkapatid ay ang mga mananampalataya. Kaya't ipag-ayos ninyo ang pagitan ng dalawa ninyong magkapatid at katakutan ninyo si Allah baka sakali kayo'y kaawaan. Allahu Akbar. Kaya ganun pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang natin. Yung explanation sa unang hadith. Tapos meron ding pangalawang hadith dito, mga kapatid. Patungkol naman ito sa pag-alala natin kay Allah. Katulad na sinabi sa hadith na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, kana Rasulullah sallam yu'allimu ashabahu yaqul idza asbahadukum falyakul allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykal masir wa idza amsa falyakul allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykal nusur. Sinabi sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na tinuturuan ng mensahero sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan na nagsasabing kapag sumapit ang umaga sa isa sa inyo, kung gayon ay magsabi, O Allah, sa pamamagitan mo ay narating namin ang umaga at sa pamamagitan mo narating namin ang gabi at sa iyo kami nabubuhay at sa iyo kami namamatay at sa iyo ang hantungan at kapag umabot sa gabi kung gayon ay magsabi, O Allah, sa pamamagitan mo ay narating namin ang gabi at sa pamamagitan mo naabot namin ang umaga at sa iyo kami nabubuhay at sa iyo kami namamatay at sa iyo ang muling pagkabuhay. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, may mga dhikr pala na lagi nating isipin. Lalo na ginagawa ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang dhikr na ito ginagawa araw at gabi. Para maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi po tayo magmalaki. Kasi nga, kung iniisip mo natin lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala,
napapalapit ka at gumagawa ka ng katarungan at hustisya at napapalambot ang iyong puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag na wag niyong kalimutan po ito. Kahit sa mga ganito lang, kahit sa umaga, pagsapit ng umaga, ito masabi mo. Oo, sabi mo, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilayka wa bika nahya wa bika namut wa ilaykal masir. Allahu Akbar, napakalaking bagay na po yan. Kasi nga, naalala mong Allah subhanahu wa ta'ala sa pang-araw-araw mong ginagawa hanggang sa gabi, hanggang sa iyong kamatayan, hanggang sa iyong pagkabuhay at sa Kanya ang iyong patutunguhan. Para hindi ka malito, para hindi ka malihis, hindi ka malinlang ng Satanas. Umahawak ka o kaya tumitindig ka talaga sa patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alalahanin natin ang Allah, araw man o gabi. Sabi ng Allah, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Sinabi ng Allah, at alalahanin mo ang iyong Panginoon sa iyong sarili ng may pagpapakumbaba at takot at hindi lantaran mula sa pananalita sa umaga at gabi at huwag magiging kabilang sa mga pabaya. Ito pala ang iniingatan natin ang sarili natin sa kapabayaan. At alam naman natin ang kapabayaan na yan. Diyan po nagsisimula ang pagkalihis. At kapag ikaw nalihis, madali ka nang maluko ng Satanas. Madali ka na lang lindangin ng Satanas. At kung nalinlang ka ng Satanas, dadalhin ka na sa impernong apoy. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid habang nandito tayo sa mundo. Hindi dapat tayo makinig sa mga bulong ng Satanas. Makinig tayo sa mga paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka alalahanin mo na rin ang Allah araw at gabi. Kasi nga nagpapatibay po yan ng pananampalataya, lalo na sa kabilang buhay. Kasi kailangan natin mag-isip to eh. Kasi nga, babalik tayo kay Allah at doon ihahusgahan po ang ating mga gawa. Kaya kapag ganun ang pag-iisip mo, dapat alalahanin mo laging Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi ila walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqa wala fala tagurrannakumul hayatid dunya wala yagurrannakum billahil gurura. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon at katakutan rin ninyong araw na hindi makakatulong ang ama hinggil sa kanyang anak at hindi rin makakatulong ang anak hinggil sa kanyang ama ng anuman. Katiyakan ang pangako ni Allah ay totoo, kaya't huwag kayong magpapaninlang talaga sa buhay sa mundo at huwag rin kayong magpapalinlang tungkol sa ala ng panilinlang. 31 verse 33. Kaya itong 31 verse 33 na ito mga kapatid, napakaganda talaga ito kasi iniisip natin si Allah subhanahu wa ta'ala at isa sa mga purpose ng iniisip natin yung Allah para po magkaroon po tayo ng takot, para mag-isip-isip po tayo sa mga bagay kung saan hindi natin dapat pupuntahan, huwag nating lalampasan, lalo na mga ipinagbabawal na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagkilala natin sa realidad ng buhay at kamatayan, nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob para magkaroon po tayo ng dikir kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin, ang Allah siya lang ang nakakaalam ng oras. Hindi natin alam buhay natin at pati na rin ang kamatayan. Sabi ng Allah, Inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul gaitha wa yu'allimu wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayhi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Sinabi ng Allah, katotohanan na sa kay Allah ang kaalaman ng oras at nagpapadala siya ng malalakas na ulan at nakakaalam sa anumang nasa loob ng mga sinapupunan at walang nakakabatid sa sinuman kung ano ang matatamo nito kinabukasan
at wala ring nakakabatid sa sinuman kung anong lupain, saan man nga lupain siya'y mamamatay, tunay na si Allah'ng maalam na marunong. 31 verse 34. Kaya sa Islam, mga kapatid, ito dapat nating magbikir talaga. Alalahanin lagi si Allah subhanahu wa ta'ala para po hindi ka maligaw. Kasi sunnato ng Propeta Salam. Araw-araw niya sinasabuhay, lalo na ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga hadith nga eh. Ha? May hadith dito na bilang pangatlo. Ha? Sabi dito, an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahil azim wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sinabi na hadith inulat ni Jabir radhiyallahu anhu, na sinabi na Propeta sallam, ang sino man nagsabi subhanallahil azim wa bihamdihi, kalawalhatian sa Allah na dakila at papuri sa kanya, ay merong magtanim para sa kanya ng nakhla. Ibig sabihin ng nakhla, datilis yun ang nagbubunga ng tamar. Ang kinakain natin, dates, yung tinatawag ng dates. Merong magtanim sa kanya ng nakhla sa paraiso. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya itong hadith na ito, mga kapatid, naghihikayat po ito sa pagbanggit lagi natin ng subhanallahil azim wa bihamdi. Yun, papurihin mo Allah subhanahu wa ta'ala, luwalhatiin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, meron kang gantimpala na makukuha doon sa araw ng paghukom. Kaya sa paghahambing natin, mga Muslim, ang nakhla na yan, napakatindi po ito. Kasi nga, kahit sa hadith, parang meron siyang paghahambing. Katulad na inulat ni Ibn Ammar na sinabi na Propeta Salam, tunay na meron sa mga puno na ang mga dahon ng punong ito ay hindi nalalagas at ito ay katulad ng isang Muslim. Kwentuhan ninyo ako kung ano ito. Sinabi niya, kaya't nagsimulang mag-isip ang mga tao sa mga puno sa disyerto. Sinabi ni Abdullah, kaya naisip ko na ito ay ang datilis. Pagkatapos ay sinabi nila, pakikikwentuhan mo po kami kung ano ito, o mensahero ng Allah. Sinabi niya, ito ay ang datilis. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya itong hadith na ito, sa time nito, si Ibn Omar ay bata pa lamang. Meron siyang mga naiisip, hindi niya mabanggit-banggit kasi nga nahiya nga siya. Bata pa siya eh. May mga sahaba doon, mga may edad na. At lagi kasama ng Propeta Salam. Ganun ang tamang pag-aasal, mga kapatid, mga bata, dapat intindihin nila may mga matatanda. Dapat respetuhin. Oras nila yun. Oras ng mga kabataan ay makinig at matuto. Kaya dito sa hadith na ito, itong ginawa ni Abdullah bin Omar, nahiya siya. Pero may mga dito, ang puno na ito, ang nakhla, yung tinatawag nating datilis. Katulad sa Muslim na hindi nalalagas ang dahon. Ibig sabihin, ganun po tayo kapag mayroon tayong mga problema dumarating sa buhay natin. Kapag inaalala mo si Allah subhanahu wa ta'ala, lalong lumalakas ang iyong loob. Lalong lumalakas ang iyong pag-iisip. Lalong naunawaan mo na ito lahat ay mga pagsubok lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hinambing ng Propeta Salam ang buhay ng isang Muslim sa puno ng nakhla. Meron nga dito, sabi dito, kala Nabi SAW, kala wa mina sajari sajarun takunu mislul muslim, o yan nakhla. Na inulat ni Ibn Omar radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Salam, meron sa mga puno na ang punong ito ay kagaya sa isang Muslim at ito ang nakhla, isinalaysay ni Bukhari. Kaya katulad ang natin ang nakhla na yan sa katatagan. Kasi grabe, kapit na kapit talaga ito sa lupa at nabubuhay ito sa disyerto. Kaya napakatindi. Kaya bilang Muslim, wag na wag nating maliliitin ang mga simpleng pagsamba.
Kasi mga simpleng mga gawain, lalo na ikakalugod natin kay Allah, baka yan pang makakatulong sa iyo sa araw paghukom. Kaya huwag na huwag nating maliliitin, lalo na ang pagdidikir, mga kapatid. Kaya sabi ng Prophet Muhammad sallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a wala tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Na inulat ni Abu Dharr radhiyallahu anhu na sinabi sa akin ng Prophet Muhammad sallam, huwag talaga ninyong mamaliitin ang anumang kabutihan kahit ang pagharap mo sa iyong kapatid sa maaliwalas na mukha, isinalaysay ni Muslim. Kaya kahit maaliwalas na mukha, smiling face, nakangiti, na hindi ka nagpapakita na pagtaboy sa mga kapatid mo dumarating sa iyo. Allahu Akbar. Yun ang mga simpleng gawain, mga kapatid. Yun ang mga dikir. Kaya dikir, napaka matinding gawain yan. Pinakamainam na gawain na magagawa ng dila. Alam naman natin, ang dila natin, maraming, double blade. Kung gagamitin mo sa kasamaan, ay talagang ka talaga. Masisira mo talaga. Pero kung ginamit mo sa kabutihan, Allahu Akbar, mabubuksan mo talaga ang maraming mga kabutihan. Mayroong ang hadith ito na inulat ni bin Yusur radhiyallahu anhu na mayroong dumating na 2 badu sa mensahero ng Allah SAW para siya'y tatanungin. Kaya sinabi ng isa sa kanila, alin sa mga tao ang mabuti? Kanyang sinabi, ang sino mang humaba ang kanyang edad at bumuti naman ang kanyang gawa. At sinabi ng isa, o mensahero ng Allah, tunay na ang mga batas ng Islam ay sadyang dumami hinggil sa akin. Kaya't pakibalitaan mo po ako sa isang bagay na maari kong kapitan. Kanyang sinabi, dapat patuloy ang iyong dila na basa sa pag-alaala kay Allah ang makapangyarihan sa lahat. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya dapat ganun po tayo, mga kapatid. Basa, ibig sabihin, lagi binabanggit mo ang pangalan ng Allah. Kaya yun ang mga Muslim. Ganun ang mga Muslim, mga kapatid. Hindi katulad sa kapag nangyari sa kanila, kunting bagay lang, kunting iinsultuhin nila kagad ang panahon. Subhanallah. Katulad dito sa hadith. Kala Rasulullah salam, qala Allahu yasubbu banu Adam ad-dahr wa ana ad-dahr biyadihi al-lail wan nahar. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, na sinabi mismo ng Allah, minumura ng mga anak ni Adam ang panahon habang ako ang panahon dahil nasa aking mga kamay ang gabi at umaga. Isinalaysay ni Bukhari. Dito sa hadith na ito, mga kapatid, ako ang panahon. Hindi ibig sabihin yan na pagkaliteral dyan. Hindi literal yan. Ibig sabihin dyan, ako ang gumagalaw ng gabi at umaga. Yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Katulad ng sa atin, meron din ako sabihin mo, ako ang batas. Hindi ibig sabihin, ikaw ang batas. Ibig sabihin, ikaw ang buhay o kaya nagsasagawa o kaya ikaw ang nagtatrabaho doon sa batas. Ganun po, mga kapatid, sa pag-unawa sa hadith na ito. Hindi ang Allah siya ang oras. Ibig sabihin, siya lang ang humahawak ng oras. Ganun kasi yung mga matilinghaga kapag magsalita. Dapat maunawaan natin yan kasi dapat ang isang lingwahe, dapat nakabase po yan sa wika. At ang wika na yan, hindi yan wika natin. Wikang Arabo po yan. Kaya dapat maunawaan mo kung papaano sila magsalita. Kasi sila po ang nagmamayari ng ganitong mga wika. Kaya sa wika nila, may mga kapamaraan kung saan hindi sa atin angkop o kaya wala sa ating wika. Pero sa Arabic, sa Arabo, meron. Kaya kung sinabi ng Allah siya ang panahon, hindi ibig sabihin siya ang panahon. Siya lang ang nag-uutos sa panahon. Kaya sa kanyang kamay ang gabi at umaga.
Kaya wag na wag mong insultuhin ang kapighatian na dala ng panahon. Sabi mo, kabiguan sa panahon. Napakabangit mo naman panahon. Huwag mong gawin yan kasi nga sa hadith, parang minumura mo na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sa kanyang paggalaw. Kasi ginagalaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang minamaliit mo kahit bumagyo pa dyan. Mag-aari lahat yan ng Allah. Pati ang buhay natin, mag-aari yan ng Allah. Kaya wag na wag nating murahin ang panahon. Kasi nga ang Allah siya ang gumagalaw sa pamagitan ng kanyang utos. Kaya tayo, dahil alam natin mga pagsubok po yan, dapat pagtiisan mo yan, kapatid. Hindi pwede na ipilit mong sarili mo. Sasabihin mo, ganito, ganito, ganito. Panahon, napakapangit mo naman. Subhanallah. Ano pa dyan mga masasamang mga pinagsasabi mo. Kaya sa isang Muslim, dapat isipin natin na talagang mananagot tayo sa lahat ng mga kusa na ating mga ginagawa. Lalo na sa pagmumura sa takbo ng panahon, hindi talaga yung maganda. Kasi nga meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Sabi dito, hindi nagtatalaga ang Allah sa isang sarili maliban kung kaya niya ito. Mapasakan niya ang anumang natamo at maging laban ang anumang itinamo. Tingnan nyo, maging laban. Kaya yan ang ating isipin. Huwag nating murahin ang panahon kasi mananagot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin ka nun, bakit mo yan ginawa? Kaya bilang Muslim, dapat nasa isip mo na yan, kapatid, na huwag murahin ang panahon. Dapat ito pa, sa pagtitiis natin mga kapatid, lalo na sa mga kapighatian na yan, sa mga aksidente na yan, dapat meron pa talaga tayong pagtitiis. Innallaha ma'as sabirin. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. At magtiis kayo. Katotohanan si Allah ay kasama ng mga mapagtiis. Ibig sabihin sa mga matiisin, kasama po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun isa sa mga pinakano. Tapos sa hadith din mga kapatid na nabanggit, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang mensahero sallallahu alaihi wasallam ay tumatahimik sa pagitan ng takbiratul ihram at pagbabasa ng Quran ng sandali. Aking sinabi, naway isakripisyo ang aking ama at ina para sa iyo, o mensahero ng Allah. Ano ang sinasabi mo sa iyong pananahimik sa pagitan ng takbir at pagbabasa ng Quran? Sinasabi ko, O Allah, ilayo mo po ang aking pagitan at pagitan ng aking mga kasalanan, katulad sa paglayo mo sa pagitan ng silangan at kanluran. O Allah, linisin mo po ako mula sa mga kasalanan, kagaya sa paglinis ng puting damit mula sa dumi. O Allah, hugasan mo po ako ang aking mga kasalanan ng tubig at niebe at granizo. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, sa mga sala, may mga dikir pala dyan. Lalo na sa takbiratul ihram. May mga dikir kung saan itong isa sa mga binabanggit. Kung sa Arabic pa, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataya kama yunakka thawbu min abyadu minad danas. Allahumma gsil khataya bil ma'i wal talji wal barad. Kaya ito mga dikir na ito mga kapatid, yan isa sa mga binabanggit yan. Para ang ating dasal ay parang katulad sa dasal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ating sala kasi dapat magaya natin sa propeta. Hindi pwede gagawa ka dyan ng mga panibago mong dikir. Hindi pwede yun. Dapat ang dikir o kaya mga wajibat dyan
maarkan dyan ay nakabase lahat talaga sa propeta salam. Kaya may mga sahaba talaga na pumupunta sa propeta, nag-aaral ng pagdarasal. Ating pagdarasal na yan, natutunan natin yun dahil sa mga pagsusumikap ng mga ibang tao. Katulad dito sa hadith nito na sinabi ni Malik radhiyallahu anhu, pumunta kami sa propeta sallallahu alaihi wasallam nung kami ay mga binata pa na magkaedad, at saka nanatili kami sa kanyang piling sa loob ng 20 araw at gabi. At dati ang mensahero sallallahu alaihi wasallam ay maawain at mabait. Saka nang naisip niya na nangungulila kami sa aming mga pamilya o nanabig kami, tinanong niya kami tungkol sa mga naiwan namin. Kaya binalita namin sa kanya at sinabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga pamilya at manatili sa kanila at turuan sila at utusan. Binanggit niya ang mga bagay na naalala ko o hindi ko naalala at manalangin kayo katulad ng nakita ninyo akong magdasal. Saka kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kung gayon ay hayaang tumawag ang isa sa inyo ng adhan at hayaang manguna sa pagdarasal ang pinakamatanda sa inyo. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa ating pagdarasal, dapat mayroon, kung grupo, dapat may imam. Walang imam, dapat may imam. Siya po ang magtutulak sa atin. Siya po ang ating gagayahin yan sa salah, ang imam. Kaya bilang mga kapatid yan, isa sa mga pinakamagandang aral po yan sa Islam. Dapat mayroon talagang imam magtuturo sa atin. Tapos kapag may mga problema tayo mga kapatid sa sunod na hadith, sabi dito, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ma yusibul muslim min nasabin wala wasamin wala hammin wala huznin wala adha wala gammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Na inainulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallam, walang dinadanas ang isang Muslim mula sa pagkapagod, pananakit, problema, kalungkutan, kapahamakan at pagdadalamhati kahit tinik na nakatinik sa kanya, kundi ito ay pangtanggal ng ala mula sa mga kasalanan. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa mga Muslim dapat napaka-positibo talaga tayo sa pag-iisip, lalo na sa mga gantimpala ng Allah. Kapag anumang dumarating sa atin ng mga pighati o mga problema, ano pa dyan, huwag mong isipin na mga negatibo po yan. Lahat po yan ay magbibigay sa iyo ng gantimpala kung iniisip mo ang gantimpala ng Allah. Kaya sa pagtitiis natin na ito, paghawakan mo yan kapatid, hanggang pagdating ng oras. Kaya alhamdulillah sa mga Muslim, nagkakaroon sila ng lakas ng loob. Tapos meron pang hadith dito na nabanggit, na inulat ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na kinuha ng propeta salam ang seda at saka inilagay ito sa kanyang kanan, at kinuha ang ginto at saka inilagay ito sa kanyang kaliwa. At pagkatapos sinabi, tunay ang dalawang ito ay pinagbabawal sa mga kalalakihan ng aking nasyon. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya sa mga kapatid, sa hadith na ito, dapat layuan yan ng mga kamusliman ang dalawang bagay, lalo na sa mga kalalakihan. Kasi nga magdadala sa iyo yan sa pagmamataas. At saka ito pinakamasama sa lahat, makakadurog po yan ng mga puso ng mga mahirap. Kasi nga, bakit mo sinusuot yan? Bakit mo ginagamit yan? Pera. That's panahon na yun, mga pera yan. Ang tinatawag nating pilak. Tapos, nag-aaksaya ka lang, ginawa mo lang baso, ginawa mo lang pinggan. Subhanallah. Kaya, alam naman natin, ang pagmamataas, mapapahamak talaga ang mga iba. Kasi nga, alam naman natin, tinutulak ang iba sa paggawa ng kasalanan, katulad ng sinabi dito ng Allah, wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil ithim fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Sinabi ng Allah, at kapag merong nagsabi sa kanya, katakutan mo naman si Allah, kinuha siya ng karangalan sa kasalanan,
Kaya sapat na sa kanyang impyerno at sadyang napakasamang himlayan. Kaya napakatindi mga kapatid kapag ikaw nasanay sa paggawa ng pagmamataas na yan. Kasi karangalan mo yan, akala mo karangalan, hindi mo alam, dinala ka na pala sa impyernong apoy. At alam naman natin, ang karangalan na yan, dapat galing para yan kay Allah. Binibigay natin yan. Hindi natin ipapahama kasi magkakaroon ka ng pride dyan eh. Kung nagkaroon ka ng pride, ang dangal mo, pride, subhanallah, nagkakamali ka at dadalhin ka talaga sa impyernong apoy. Kaya sa mga pagsuot ng mga sedan na yan, Allah mustaan, dapat nagiging mayabang talagang tao, lalo na kung lalaki, ng ganun ang mga kasuotan, napakaganda kasi yan eh. Napakakinis, gumikintab talaga, at sinusuot yan ng mga hari sa panahon nila. Kaya magyayabang ka talaga sa damit mo. Ipapakita mo talaga, nakaupo ka dyan, na nakasuot nga ng ganitong mga damit, lalo na may ginto ka. Hindi natin alam para pala yan sa mga kababaihan, para magiging palambutin nila yan, para magiging maganda sila. Kaya hindi angkop yan sa mga kalalakihan. Sa araw paghukom, ang mga lumalayo dyan, pasasuotin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng seda at ginto at pilak doon na sa paraiso. Allahu Akbar. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Sana ipatuloy nyo pag-aaral. Hanggang dito na lang. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.